Ano yung binibenta mo? Kulay ho. Siya ang batang si Richelle na sa murang edad ay nagbabanat ng buto para makapagtapos ng pag-aaral. Ang mama mo nasaan? Wala na po. Wala na, bakit nasaan? Iniwanan po kami. Nang dahil sa ginawa ng kanyang ina ay siya na ang nagsusustento sa kanyang pag-aaral. Malayo ba dito ang bahay nyo? Doon po sa may bundok. Kaya ngayong araw ay samahan nyo kami na alamin natin ang kwento ng buhay ng batang si Richelle. Namimiss ko na po siya. Sana po umuwi na po siya. Mag-aalasin ko ng hapon na mapadaan ako sa location na ito na umagaw ng pansin sa akin ang batang vendor na ito. Ne, ano yung binibenta mo? Kulay ho. Gulay? Okay, pwede ba kitang makausap? Okay lang? O, sige. Ano yung binibenta mo ulit? Gulay ho. Sa kamunggo. Gulay. Anong gulay ito? Munggo tapos Gabi po. gabi. Ilang taong ka na? 12 po. 12. Grabe, nag-uulan mga kalinga po. May low pressure kasi. Pero nagbebenta ka pa rin. Kanina itong binibenta mo na ito sa inyo? Kay Lola ho. Lola mo? Ilang kayo magkakapatid? 4 ho. 4. Bakit ikaw lang yung nagbebenta? Ikaw ba yung panganay? Oho. Okay. Malayo ba dito ang bahay nyo? Doon po sa may bundok. Bundok pa? Akit pa ng bundok para makarating sa inyo? Ay, grabe. Bakit naisipan mo maglako na ganitong maulan? Wala po. Ha? Wala po. Para Para po magkabaon. magkabaon. Grabe din sa profession ni Rachel, oh. Ang mama mo nasaan? Wala na po. Wala na. Bakit nasaan? Iniwanan po kami. Iniwanan kayo? Paano iniwan? Ano yun? Nagtrabaho? Ano? Nagtrabaho po siya, saka po hindi na siya bumalik. Nagtrabaho, hindi na bumalik. Grabe. Eh, ang papa mo? Nasa bayo. Sa bahay. Anong tinatrabaho ng papa mo? Contraction po. Saka po, pag hindi siya nakakapagtrabaho ay nambabangkalan po siya. Nagbabangka? Nagbabangkalan. Bangkalan? Ano yun? Yung bangkalan po na kinakain sa may laman sa loob. Nangunguha siya noon. Tapos, Saka po naglalaot siya. naglalaot. Yung bangkalan na sinasabi mo, kinukuha niya. Tapos, binibenta mo. Aha. Grabe, oh. Magkano ang benta mo nitong mga gulay? 20 ho. 20 ang isa. Sa atado. Anong oras ka nagsimula maglako niyan? Mga alas 11 po. Nang umaga? Hindi po. Ng tanghali. Oo nga, ng tanghali. Hanggang ngayon, anong oras na, oh? Alas 5 na mga kalingap, naglalako pa rin siya. Ibig sabihin, hindi mo naubos kanina. Hindi po. Grabe, kawawa naman. Rachel, pwede bang, okay lang ba sa'yo na mapuntahan kita sa bahay ninyo? Makabisita kita, makausap ko yung tatay mo. Okay lang ba sa'yo? Oho. Rachel, may tatanong lang ako sa'yo. May gaano nakatagal kayong iniwan ng mama mo? Sa tingin mo, may taon na? May taon na po. Grabe Mga naman. 4 na taon na po. 4 na taon na. Matagal na din pala, ano? Malima na po ngayon eh. Namimiss mo yung mama mo? Kahit ganun yung ginawa ba ng mama mo, love mo pa rin sa mama mo? Grabe, oh. Anong naramdaman mo nung ganun yung ginawa ng mama mo? Bigla na lang umalis, di na bumalik. Masakit po yun. Masakit para sa'yo. Grabe. Nakawa ko kay Rachel, ang kalingat. Pero magpapakatatag na lang kayo, no? Para makapagtapos ng pag-aaral. Anong grade ka na? 6 ho. Grade 6 ka na. Dito ka kumukuha ng pambaon mo sa binibenta mo? Magkano ba binabaon mo sa araw-araw? 10 lang po. 10 piso hanggang hapon na yon? Hindi po. Umaga? Umaga saka po. Hapon. Pag hapon, 10 ulit o yun na yun? 10 piso lang? 10 po sa umaga saka 10 din po sa Sa hapon. Yun naman yung nabibenta mo dahil, ay yung binabaon mo kasi nagbebenta ka ng gulay. Paano ito? Hindi na, parang hapon naman na mauubos mo pa ba yan? Parang hindi na po eh. Hindi na. Grabe. Oh. Kung sakaling mapanood to ng mama mo, Rachel, may gusto ka ba sa kanya sabihin? Huwag ka maya, Rachel, sabihin mo. Ano ba yung gusto mo sabihin sa mama mo? Namimiss ko na po siya. Sana po umuwi na po siya. Sana umuwi na si mama mo.
Nawa ko kasi pagdaan ko dito mga kalingap sa highway na to. Napansin ko nga na nag-uulan pero nagbebenta pa rin siya. May dala-dala siyang ganito. Di ko, una ko siya makita, hindi ko alam kung ano yung binibenta niya. Pero sabi ko nga ay nalapitan ko, ikutan ko para malaman ko. Bukas Rachel, anong oras ka ba maglalako ulit? Mga alas 11 po. Alas 11 ng umaga ulit? Hindi po. Ng tanghali? Sige, okay lang ba sa yung bisitahin kita? Ha? Bukas? Saan kita hanapin? Doon lang po, makikita mo na lang po ako. Makikita na lang kita sa kalsada, gano'n. Sige. Tapos, dali mo ako sa inyo, ha? Ha? Okay. O ngayon, sabi mo, hindi naman na siguro ito mauubos. Okay lang ba sa'yo? Ako na bumili niyan. Ha? Sige. Okay sa'yo? Dito, pag naubos mo yung binibenta mong ganito, magkano ang sa iyo yan? On ko po kayo. Depende kay Lola kung magkano ibigay. Ha? Okay, sige. Ito ngayon, ang gagawin natin, bibiling ko na ito, tapos, ibigay mo na lang sa mga kapitbahay, ha? O kaya, kumuha din kayo, iwi mo sa mama mo, papa mo, ay sa papa mo, ano? Sa mga kapatid mo. Ngayon ba may ulam na kayo? Ha? Wala pa po. Wala pa? Kakakabos mga kalingap ang kalagayan ni Rochelle. Hindi ko tayo na-expect na naglilibot lang ako mga kalingap kasi nga may pupuntahan sana ako at tinutulungan natin, bibisitahin ko kasi nga ganito yung panahon. Hindi ko na-expect na nadaanan ko si Rochelle. Okay. So, Rochelle, si papa mo pala, may tatanong mo na. Si papa mo ilang taon na? Alam mo ba ang edad ni papa mo? Hindi mo alam. Yung mga kapatid mo sumunod sa'yo, ilang taon? Yung yung bunso, 4. Yung sumunod po sa ako po, Ba't parang naiyak ka? Hindi po. Ha? Hindi ho. Yung pinakambunso. Yung pinakabunso po ay 4. Yung sumunod sa pangalawa ko, na po yun? Siyam. Siyam. Pero sabi mo, lahat naman kayo nag-aaral, di ba? Anong grade ka na? Grade 6? 6 ho. Tapos, sa susunod na taon, Yung pangalawa po, grade 4. grade 4, Saka yung pangatlo, grade 1. grade 1, Yung bunso, daycare. daycare. O di ba sa susunod na taon, pag graduate mo ng grade 6, first year high school ka na. Ano ba, balak mo ba mag-aral? Oo. Gusto ko po makapagtapos ng pag-aaral ko. Kahit na ganyan lang yung buhay, kahit na mahirap, si Rochelle ay isang hamak na vendor lang ng gulay, pero gusto niya makapag-aral ng high school. Di bali, nagpipray ka ba? Marunong ka ba mag-pray? Nagdadasal ba kayo magkakapatid? Nagdadasal naman kayo? Okay. Pwede ba natin pangalanan yung mama mo? Si Rochelle. Ikaw, Rachel. Rochelle po yung mama ko, saka ako po Rachel. Rochelle yung mama mo. Okay, kay nanay po ni Rachel, sana po yung anak ninyo, kung papanood nyo man, ang hiling lang niya ay bumalik na po kayo kasi namimiss na daw niya kayo at kailangan po nila ng aruga, ng magulang. Yung bang mama mo may iba ng pamilya? Ay, meron na? Sino nagsabi sa inyo? Nakita ko lang po sa Facebook. May Grabe. baby na po sila. Grabe naman yun. Umalis lang para magtrabaho, hindi na bumalik. Tapos nakita mo sa Facebook, may baby na. Ito bang mama at papa mo madalas nag-aaway ba o ano? Nakikita mo? Oo, nakikita ko po. Nag-aaway po yung dalawa ni Papa. Ano yung sa tingin mo madalas sa pinag-aawayan nila? Dahil sa pera? Yun po, yung sahod po ni Papa sa construction na kay Mama po. Tapos pag hindi po kami naalagaan ni Mama, nung maliit po ako, si Papa lang nag-alaga sa akin, hindi po si Mama. Iba po ang inaalagaan niya. Sino ang inaalagaan niya? Iba po yung sa kapitbahay namin. Ano yun, nagtatrabaho siya doon o ano? Hindi po nagtatrabaho. Inaalagaan niya lang talaga?
Grabe naman yun. Imbis na ikaw yung alagaan, ibang bata ang inaalagaan. Akala ko naman sinasahuran si mama mo doon, pero hindi pala. Imbis na dapat kayo yung iniintindi niya, ibang bata ang iniintindi. Wow, naman si Rochelle. Okay, sige Rochelle, ngayon babayaran ko to ha. Ha? Para hindi ka na maglibot kasi ang sama ng panahon oh. Ha? Tapos bukas antay mo kami sa inyo ha. Bibisita si kilala mo na ako. Hindi pa, ako si Kuya Marcos ha. Okay. Ito, bigyan mo yung mga kapatid mo, yung papa mo ng ulam. Tapos yung iba, bigay mo sa may mga kamag-anak ba kayo diyan? Meron po. Lola ko po at lolo. Okay, sabihin mo kay lola mo na siya yung nagluluto nito, lola. Binayaran na po ito ni Kuya Marcos at tayo na pong bahala kung kanino natin pwede ibigay. Ano? Ano? Sige ngayon, kwentahin mo Rochelle kung magkano yan. Tingnan mo. Sige, kwentahin mo Rochelle kung magkano lahat. Okay, kwentahin ni Rochelle. Oh. Ilan pa ba yan? 50, 100, 200, 300 pesos pa. 300 pesos pa kasi 25 pesos yung benta ni Rochelle nito. So, babayaran na natin para si Rochelle makauwi na po kasi alas 5 na ng hapon, no? Hindi pa maganda yung panahon. Tara, kunin natin yung pambayad natin kay Rochelle. At baka mautang ko pa yan, Rochelle. Bayaran na natin mga kalingap. Nang sa ganun makauwi ng bata. Mawa naman. O Rochelle, sa ngayon, babayaran ko muna yan ha. Pero wag mong isipin na ito lang yung may tutulong ko sa iyo ha. Ito ano lang, kumbaga ngayon lang gusto ko lang makauwi ka na ha. Tapos bukas, pupunta kami sa inyo para mag-abot kami ng biyaya galing kay God ha. So ngayon, ito, bahala ka na dyan, may sobra dyan. Nasa iyo na yon ha. Okay, basta importante may makauwi ka na ha. Okay. Anong gusto mo bang maitulong namin sa iyo? Anong gusto mo? Sa tingin mo, ano yung pwedeng maitulong ni Kuya Marcos sa iyo? Hindi ko po maisip. Yung maisip. Kumbaga kung ano na lang yung dumating sa inyo na biyaya, tatanggapin mo ng maluwag. Ha? Okay. Sige ngayon, Rochelle, gusto ko magpunta ka na sa lola mo at i-remit mo na kung ano yung dapat na i-remit mo, ha? Okay. Masaya ka ba ngayon? Si Rochelle sa bundok siya nakatira. Sa bundok pa. So bukas pupunta natin siya sa bundok para para malaman natin yung sitwasyon nila at makita natin yung mga kapatid ni Rochelle. Ano Rochelle? Okay, sa pag-aaral mo, baka sakali makatulong kami, maging scholar ka din namin, maging isa ka sa mapatapos namin kahit paano, O sige, tara Rochelle, sige na. Dali mo na yung paninda mo at dali mo kay Lola. Dali na kay Lola para makapahinga ka na. Sana bukas sa pagbisita natin kay Rochelle ay may mga blessing tayo na madala para sa pamilya niya at mas malaman pa natin kung ano yung kwento ng buhay niya. Talagang sigad talaga, napakagaling kasi isipin nyo, naglalakad lang siya dito, nadaanan natin siya at nalaman natin yung kwento ng buhay niya na iniwan pala sila ng magulang niya, ng nanay. At marami pa tayong malalaman dito sa bata na to. Abangan nyo po yung part 2 ng vlog natin dito sa pagbisita natin sa tatay niya at sa mga kapatid sa bahay nila para malaman natin kung saan yung location ng bahay nila. Salamat po, suporta niyo Marcos TV channel, Commander ni Marcos. Ating cameraman, salamat kay Rans Gomez. God bless po.